Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Mula sa kanyang pribadong eroplano, bumaba si Maxwell sa paliparan ng Manila International Airport habang sumasalubong sa kanya ang malamig na hangin ng Maynila na tila kumakagat sa kanyang balat. Patuloy pa ring abala ang kanyang isipan sa mga kamakailan niyang natuklasan tungkol sa kanyang sarili. Ngunit ang agarang tawag ni Charles Gokongwei ay nagpilit sa kanya na isantabi muna ang mga iyon at ituon ang pansin sa mas mabigat na suliraning nasa harapan niya. Ilang minuto lamang ang lumipas ay nakasakay na siya sa naghihintay na sasakyan, mabilis na binabagtas ang lansangan patungo sa punong himpilan ng Gokongwei and Vele. Pagdating niya roon, ang karaniwang tahimik at maayos na pasukan ng gusali ay naging pugad ng matinding pagkabalisa. Nagbubulungan ang mga empleyado sa isa't isa, at mababanaag sa kanilang mga mukha ang tensyon at pag-aalala. Kaagad na sumakay si Maxwell sa elevator patungo sa pinakamataas na palapag. Doon niya natagpuan si Charles Gokongwei na pabalik-balik sa paglalakad. Ang mukha nito ay nababalot ng malalalim na guhit ng pag-aalala, isang lalaking karaniwang kinikilala sa kanyang kapangyarihan at impluensya, ngunit ngayon ay tila nang hihina at lubhang nabibigatan. Maxwell, salamat at dumating ka, sabi ni Charlie, na baka sa tinig ang matinding ginhawa at pag-asa. Hindi ko na ito kayang kontrolin. Lubusan na itong lampas sa aking kakayahan. Hindi na nagsayang ng oras si Maxwell sa mga formalidad. Kailangan ko ang lahat ng impormasyon, mariin niyang sabi. Ngayon din. Agad silang nagtungo sa silid pulong, kung saan nakakalat sa bawat mesa ang tambak ng mga dokumento at mga monitor na puno ng datos pangpinansyal. Sunod-sunod na nagbigay ng mabilis na ulat ang mga ehekutibo at abogado, halatang desperado at balisa sa lumalalang sitwasyon. Tahimik na nakinig si Maxwell, maingat na sinasala ang mga impormasyong mahalaga at isinasantabi ang takot at kaguluhang bumabalot sa silid. Isang hindi gaanong kilalang mangangamkam ng mga korporasyon ang palihim, ngunit agresibong bumibili ng mga bahagi ng pagmamay-ari sa Gokongwei and Vele. Isa itong tuso at mahusay na planong naglalayong maagaw ang kontrol sa kumpanya, bago pa man lubos na maunawaan ng sinuman ang nangyayari. Walang ipinakitang anumang reaksyon si Maxwell. Nanatili lamang siyang nakatayo roon habang pinag-aaralan ang mga talaan, grapiko, at ulat na nagpapakita ng mabagal, ngunit masakit na paghina ng kumpanya. Ang kanyang katahimikan ay naging matinding kabaligtaran ng kaguluhang umiikot sa kanyang paligid. Matalas na sinusuri ng kanyang mga mata ang bawat numero, bawat detalye, at bawat piraso ng impormasyong nasa kanyang harapan. Habang patuloy siyang nagmamasid, malinaw niyang naramdaman ang bigat ng responsibilidad na ipinapataw ngayon sa kanyang mga balikat. Isang imperyo. Isang pamana. Ngayon ay nakasalalay ang lahat kay Maxwell. Ngunit hindi lamang ito isang tungkuling pangkorporasyon. Higit pa sa pagiging pamilya ng kanyang kasintahan ang mga Gokongwei. Matagal na silang naging bahagi ng kanyang buhay, kaya ang kanilang mga suliranin ay para na rin niyang sariling pasanin. Ipinaglalaban niya ang mga taong tumuring sa kanya na parang tunay na anak at ang isang pamana na itinuturing na rin niyang kanya. Ang mga sumunod na araw ay nagmistulang iisang mahaba at nakapapagod na labanan. Labis ang presensya ni Maxwell sa punong himpilan ng Gokongwei and Vale, kaya halos naging personal na sentro ng kanyang operasyon ang silid pulong. Halos hindi siya natutulog, umaasa lamang sa kape at sa kanyang matibay na determinasyon upang magpatuloy. Bawat sulok ng silid ay natatabunan ng mga tambak na dokumento, ulat pang pinansyal at mga naitalang legal na kaso. Nakapalibot dito ang mga abogado at ehekutibong halatang pagod na pagod matapos magtrabaho ng walang tigil araw at gabi. Samantala, ang mga balita sa mga pahayagan at himpilan ng media ay nagsilbing walang humpay at mabagsik na paalala ng laki ng panganib na kanilang kinakaharap. Araw-araw nitong ipinapakita ang patuloy na pagbagsak ng presyo ng mga sapi ng kumpanya at ang lumalaking pangamba ng publiko. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling tahimik na anino ni Maxwell si Charles Gokongwei. Sa kabila ng kanyang edad at matinding stress na kanyang pinagdaraanan, hindi siya lumalayo.
Palagi siyang naroroon. Madalas siyang magdala ng kape para kay Maxwell, habang ang kanyang mukha ay nababalot ng pag-aalala, at tahimik lamang niyang pinagmamasdan ang binata sa pagtatrabaho. Sa mga sandaling iyon ng katahimikan, may nakita si Maxwell sa mga mata ni Charles na higit pa sa simpleng pag-aalala. Isa itong malalim na kalungkutan. Ang tahimik na dalamhati ng isang lalaking nakikitang unti-unting nalalagay sa bingit ng pagbagsak ang pamana ng kanyang buong buhay. Ipinaalala nito kay Maxwell ang sarili niyang ama at ang mabibigat na inaasahang humubog sa kabuuan ng kanyang pagkatao. Isang katok sa pinto ang sumira sa mabigat na katahimikan ng silid. Pumasok si Desmond Gokongwei, ang nakatatandang kapatid ni Cassandra. Nakasuot siya ng simpleng sweater na yari sa cashmere at maong, ngunit ang kanyang tindig ay nagpapakita ng otoridad ng isang lalaking kayang mangibabaw sa anumang silid na kanyang pasukin. May hawak siyang tablet at matalas ang kanyang mga mata. Nakatuon at mapanuri, hindi nalalayo sa paraan ng pagmamasid ni Maxwell. Dad, mahinahon niyang sabi. Sinuri ko ang mga kumpanyang ginagamit nila bilang harapan. Sa tingin ko, may natuklasan akong kahinaan sa kanilang estrukturang legal. Tahimik na itinuro lamang ni Charlie ang magulong mesa na natatabunan ng mga dokumento. Makipag-usap ka kay Maxwell, sabi niya. Nakatuklas na siya ng mahigit 100 posibleng daan, at karamihan ay nauwi lamang sa wala. Sumandal si Desmond sa hamba ng pinto, nakapasok ang mga kamay sa kanyang mga bulsa. Mabilis niyang sinulyapan ang mga monitor gamit ang sanay at mapanuring mga mata. Patuloy ang malayang pagbagsak ng presyo ng mga sapi, sabi niya. Malinis ang operasyon nila, ngunit may ilang pagkakamali sa mga dokumentong isinumite ng ilan nilang mga subsidyarya sa Luxembourg. Iisang address lamang ang ginamit nila sa pagpaparehistro. Maliit na detalye iyon, ngunit maaari itong maging kahinaan na magagamit laban sa kanila. Sa wakas ay inangat ni Maxwell ang kanyang paningin mula sa ulat pang pinansyal na kanyang binabasa. Matalim at hindi matinag ang kanyang titig. Ang pagod na kanina ay mababa na ag sa kanyang mga mata ay napalitan ng malamig at mapagkalkulang determinasyon. Tama ka, mahina niyang sabi, halos pabulong lamang. Agad siyang lumapit sa pinakamalapit na monitor at binuksan ang mga legal na dokumentong tinutukoy ni Desmond. Maliit na detalye lang iyon, muling sabi ni Desmond. Hindi ako sigurado kung sapat iyon upang mapahinto sila. Hindi nga, tugon ni Maxwell habang mabilis na umiikot ang kanyang isipan sa mga posibleng hakbang. Ngunit sapat iyon upang maimpluwensyahan ang kanilang punong abogado. Gagamitin natin ang kahinaang iyon bilang panggigipit upang mapilitan silang pumayag sa isang pribadong pagpupulong at makipagkasundo sa isang pansamantalang tigil-alitan. Saglit siyang tumingin kay Charles. Makakabili tayo ng sapat na oras upang maisagawa ang sarili nating agresibong pagkuha ng kontrol. Bahagyang kumunot ang noo ni Charles. Hindi sa atin. Dugtong ni Maxwell. Kundi sa kanila. Lumaki ang mga mata ni Charles Gokongwei. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, sumiklab sa kanyang mga mata ang dalisay at tunay na pag-asa. Nagbigay naman si Desmond ng matalim, ngunit puno ng paghahangang tango. Nawala ang dati nitong walang magawang kilos at napalitan ng isang tahimik, ngunit determinadong ngiti. Ilang sandali silang nanatiling nakatayo roon. Dalawang mahuhusay na isip na sabay na kumikilos tungo sa iisang layunin. May plano na tayo, sabi ni Mawel. Paos ang kanyang tinig dahil sa kakulangan ng tulog, ngunit matatag pa rin ang bawat salitang kanyang binitiwan. Sa sandaling mabuo ang plano, nagbago ang buong atmosfera sa loob ng silid pulong. Ang dating magulong pagkataranta ay napalitan ng malinaw na direksyon at matibay na pagpapasya. Kasama si Desmond, naging tila isang puwersa ng kalikasan si Maxwell. Halos hindi siya maalis sa telepono. Mababa ngunit matatag ang kanyang tinig habang nagbibigay ng sunod-sunod na utos sa mga abogado at mga broker. Kasabay nito, walang tigil ang kanyang isip sa pagsusuri ng bawat posibleng panganib at kapakinabangan ng kanilang mga hakbang. Samantala, si Desmond naman ang humawak sa masalimuot na mga legal na dokumento at proseso. Nanatili siyang kalmado sa panlabas na anyo, ngunit sa likod nito ay nakatago ang napakalaking bigat ng responsibilidad at pressure na kanyang pinapasan. Ang mga balitang dati puno ng masasamang pahiwatig para sa Gokongwei and Vale ay unti-unting nagsimulang magbago. Sa loob lamang ng 24 na oras,
ang kumpanyang agresibong umatake sa Gokongwei and Vale ay siya namang napaligiran ng sarili nitong krisis. Nagsimulang bumagsak ang halaga ng kanilang mga sapi, nagkagulo ang kanilang mga ehekutibo, at maging ang kanilang punong abogado ay humiling ng pansamantalang tigil-alitan. Isa itong ganap at walang dudang tagumpay. Si Charles Gokongwei, na buong panahong nasaksihan ang lahat ng maihalong pagkagulat at paghanga, ay sa wakas nakahinga ng malalim at nanginginig pa sa matinding emosyon. Tapos na ang laban. Habang isa-isang umaalis ang mga abogado at ehekutibo, ang malawak na silid-pulong na minsang naging sentro ng kaguluhan ay naging isang tahimik na lugar na nababalot ng matinding ginhawa at pag-asa. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Charles si Maxwell sa kanyang pribadong tanggapan. Nakaupo ang matandang lalaki sa likod ng kanyang mesa, at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ay wala na ang bigat ng tensyon sa kanyang mga balikat. Tiningnan niya si Maxwell, at ang kanyang mga mata ay puno ng taos-pusong pasasalamat. Iniligtas mo kami, Maxwell. Iniligtas mo ang lahat, sabi ni Charles, mabigat sa damdamin ang kanyang tinig. Pinagmamasdan kita nitong mga nakaraang linggo. Nakita ko kung paano kayo nagtrabaho ni Desmond. Bahagya siyang huminto bago nagpatuloy. May malalim na kaalaman si Desmond tungkol sa negosyong ito, ngunit nasa ibang larangan ang tunay niyang hilig. May sarili siyang mga pangarap at interes. Ngunit nasa kanya ang iyong katapatan at nasa iyo naman ang kanyang tiwala. Dahan-dahan siyang umiling habang may bakas ng paghanga sa kanyang mukha. Kahanga-hanga kayong dalawa. Matagal ko nang itinuring ka bilang anak na hindi ko kailanman nagkaroon. Naging mas malambot ang kanyang tingin habang lumilipat ang usapan mula sa negosyo tungo sa mas personal na bagay. Napakahusay mong hinarap ang krisis ng kumpanyang ito, sabi niya. Ngunit paano naman ang krisis na nasa iyong puso? Napatingin sa ibang direksyon si Maxwell, hindi na maitago ang matinding pagod na kanyang nararamdaman. Sinunod ko lamang ang kagustuhan ng pamilya, tahimik niyang sagot. Nererespeto ko si Cassandra. Maganda ang aming samahan, ngunit hindi iyon pag-ibig, mahinahong pagtatapos ni Charles, puno ng pag-unawa ang kanyang tinig. Bilang isang ama, nais kong maging masaya ang aking anak. Nakita ko na kung ano ang nagiging bunga ng isang pag-aasawang walang pagmamahal. Ayokong isakripisyo ni Cassandra ang kanyang kaligayahan para lamang sa isang negosyo o isang pamana. Tumitig siya ng diretsyo kay Maxwell. Kung hindi mo siya mahal, huwag mo siyang hayaang magdusa. Tumayo si Charles at lumakad patungo sa malaking bintana. Naging malayo ang kanyang tingin habang nakatanaw sa mga ilaw ng lungsod. May tiwala ako sa iyo, Maxwell. Alam kong gagawin mo ang tamang desisyon. Para sa aking anak at para rin sa iyong sarili. Bahagya siyang lumingon. Ayusin mo ito kasama si Cassandra bilang isang tunay na lalaki. Ang mga salita ni Charles ang naging huling tulak na kailangan ni Maxwell. Ngayon ay taglay na niya ang basbas ng lalaking pinakamalaki ang kanyang paggalang. Isang lalaking tumuring sa kanya bilang sariling anak. Ang mabigat na pasaning matagal na niyang dala ay tila tuluyang naalis sa kanyang mga balikat. Alam na niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Alam na niya kung ano ang dapat niyang sabihin. Ang natitira na lamang ay ang harapin si Cassandra. Ang penthouse ni Maxwell ay isang santuwaryo ng tahimik na karangyaan, isang matinding kabaligtaran ng silid-pulong na halos naging tahanan niya sa nakalipas na ilang linggo. Sa ibaba niya, nakalatag ang Maynila na tila isang walang katapusang dagat ng kumikislap na mga ilaw. Isang lungsod na buhay sa kapangyarihan at ambisyon. Ang mismong kapangyarihang ilang linggo niyang pinagsikapang panatilihing buo gamit lamang ang kanyang talino, determinasyon, at walang kapagurang pagsisikap. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang sala habang ang katahimikan ay unti-unting bumabalot sa kanya na tila isang mabigat na kumot matapos ang walang katapusang mga araw ng ingay, negosasyon, at matinding pagod. Wala na ang bugso ng adrenaline na nagdala sa kanya hanggang sa tagumpay. At sa pagkawala nito, isang pagkapagod na umaabot hanggang sa kaibuturan ng kanyang mga buto ang nagbabantang tuluyan siyang lamunin. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa malaking mesa sa gitna ng silid at dinampot ang kanyang telepono. Agad na napuno ang screen ng napakaraming abiso. Daan-daang email, mga balitang pangkagipitan, at mga tawag na hindi niya nasagot. Ngunit isang pangalan lamang ang agad na hinanap ng kanyang mga mata. Si Amara.
Araw-araw, nang walang palya, nagpapadala ito ng mga ulat tungkol sa proyekto ng pabangong Velor. Ang bawat email nito ay propesyonal, detalyado, at puno ng mga katanungan at mungkahing naghihintay ng kanyang pag-aproba. Habang isa-isa niyang binabasa ang mga mensahe, unti-unting kumirot ang kanyang konsensya. Pare-pareho ang naging takbo ng bawat komunikasyon. Laging si Amara ang unang sumusulat. Laging hinihintay nito ang kanyang pasya. At sa bawat pagkakataon, si Zach Javier, ang kanyang Chief Operating Officer, ang sumasagot kapalit niya. Mahusay, maayos, professional. Ngunit ni isang salita ay walang direktang nanggaling kay Maxwell. Sa kabila ng nakapapasong kaguluhan ng krisis sa Gokongwei and Vale na halos umubos sa kanyang oras at lakas, hindi kailanman nawala si Amara sa kanyang isipan. Sa mga pinakamahalagang sandali, sa gitna ng pinakamahihirap na pagpapasya, sa bawat masalimuot na kalkulasyong kailangan niyang gawin, laging may panandali ang alaala nito na sumisingit sa kanyang isip. Ang ngiti nito, ang paraan ng pagliwanag ng mga mata nito tuwing nagsasalita tungkol sa isang bagay na tunay nitong kinahihiligan. Ang banayad na kabaitan na laging naririnig sa kanyang tinig. Isang mahinang buntong hininga ang kusang kumawala mula sa kanyang mga labi. At muli niyang narinig ang tinig na matagal na niyang pilit pinapatahimik. Ang tinig na nagsasalita ng walang pag-aatubili at walang awa sa katotohanan. Paano mo nga ba siya magagawang layuan, Maxwell? Libo-libong milya ang layo niya, ngunit siya pa rin ang laman ng bawat sulok ng iyong isip. Sinubukan mong ilayo ang iyong sarili. Sinubukan mong kalimutan siya. Ngunit nabigo ka. Nabigo ka, Escudero. Bahagya pa lamang sumisilip ang liwanag ng bukang liwayway sa abot tanaw nang pumasok si Maxwell sa kanyang opisina sa Venture and Corporation. Isang santuwaryo ng katahimikan na matyagang naghintay ng kanyang pagbabalik sa loob ng maraming linggo. Dumating siya bago pa man magising ng lubusan ang lungsod. Ayaw niyang lumipas pa ang isa pang araw nang hindi muling hinahawakan ang pamamahala ng mga bagay na pansamantala niyang naiwan. Sa loob ng maraming linggo, ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa krisis ng Gokongwei and Vale, dahilan upang maiwan ang sariling imperyong kanyang itinayo at pansamantalang umasa sa tiwala at kakayahan ng mga taong kanyang pinagkatiwalaan. Sinalubong siya ng pamilyar na katahimikan ng lugar. Ang malilinis na linya ng mga dingding na salamin. Ang banayad na halimuyak ng pinakintab na kahoy at mamahaling balat. At ang tanawin ng lungsod na umaabot hanggang sa dulo ng paningin sa kabila ng malalawak na bintanang mula sahig hanggang kisam. Bawat detalye ng lugar ay may bakas ng kanyang pagkatao at mga pasya. Gayunman, matapos ang kanyang matagal na pagkawala, tila naging bahagyang banyaga pa rin ito sa kanyang pakiramdam. Amara. Hindi siya kailanman tuluyang nawala sa isip ni Maxwell. Muli niyang binuksan ang usapan nilang dalawa at isa-isang binasa ang mga mensaheng ilang ulit na rin niyang nabasa noon. Mga ulat, mga tala, maingat na nakasulat na mga katanungan. Halos kabisado na niya ang bawat salita. Ngunit patuloy pa rin siyang bumabalik sa mga ito, binabasa ng paisa-isa, tila may hinahanap na bagay na hindi naman kailanman naisulat. At doon niya biglang napagtanto ang isang bagay. Ang tahimik na paghila ng kanyang presensya sa ilalim ng lahat ng kanyang pagiging matatag. Ang paraan kung paano nananatili ang kanyang alaala kahit sa katahimikan. Isang damdaming hindi niya mabigyang pangalan. At isang damdaming ayaw niyang tanggapin. Mabilis siyang nag-type ng mensahe. Maikli, direkta, at ganap na propesyonal. Binibining Cruz. Maaari ka bang makadalo sa isang maikling pagpupulong sa pamamagitan ng video conference? Wala pang isang minuto ang lumipas nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Lumitaw sa screen ang larawan ni Amara. Isang banayad at magiliw na ngiti ang nakalarawan sa kanyang mukha. Huminga ng malalim si Maxwell bago niya sinimulan ang pagpupulong sa pamamagitan ng kanyang laptop. Agad na nagliwanag ang screen. At naroon siya. Si Amara. Nasa loob siya ng isang malaki at maliwanag na studio. Sa likuran nito ay makikita ang mga kamera at isang hanay ng mga kasuotang nakasabit sa estante. Nakasuot siya ng simpleng puting blusa at nang makita si Maxwell, ang kanyang mukha ay agad na nabalutan ng magalang at propesyonal na anyo. Ginoong Escudero, bati niya sa kalmadong tinig.
Natutuwa akong marinig at makausap ka muli. Binibining Cruz, tugon niya sa malamig ngunit matatag na tinig. Humihingi ako ng paumanhin sa pagkaantala ng ating komunikasyon. Nais ko lamang kumustahin ang proseso ng pagpapatupad. Ang proyektong pabangong Velor ay isa sa aming pinakamataas na prioridad. Tumango si Amara at muling nagliwanag ang kanyang mga mata sa sigla at dedikasyong dala ng kanyang trabaho. Naaayon naman po ang lahat sa plano, sagot niya. Nagtutulungan kami ni Ginoong Hillard sa pagbuo ng malikhaing konsepto para sa kampanya. Nandito kami ngayon sa studio para sa mga unang pagsubok na kuha. Maaari kong ibahagi sa inyo ang ilan sa mga konseptong aming binuo kung mayroon kayong oras. Sa pagbanggit pa lamang ng pangalang iyon, agad na bumalik sa isip ni Maxwell ang araw ng pagpirma sa kontrata. Ang paraan ng pagtawa ni Nicholas Hillard kasama si Amara. Ang paraan ng pananatili nito sa tabi niya ng mas matagal kaysa kinakailangan. Ang paraan ng lubos nitong pagtutuon ng pansin kay Amara. Agad na sumiklab sa kanyang dibdib ang isang matalim na pagkainis. Muntik na niyang makalimutan ang lalaking iyon. Muntik na. Mas mabilis na tumibok ang kanyang puso. Kung tutuusin, handa niyang ibigay ang lahat ng oras sa mundo para kay Amara. Ngunit tanging isang kalmadong tango lamang ang kanyang ipinakita. Magpatuloy ka, sabi niya. Habang ipinapakita ni Amara ang mga dokumento sa kanyang tablet at isa-isang binubuksan ang mga konsepto, may isang lalaking nakasuot ng itim na polo at maong na pumasok sa saklaw ng kamera. Lumapit ito ng may likas na kumpiyansa at pagiging komportable. Si Nicholas Hillard iyon. Sa wakas ay nagpakita rin siya, isip ni Maxwell. Nanatiling walang pagbabago ang kanyang ekspresyon, kahit na unti-unting bumalot sa kanya ang malamig at hindi mapapasubali ang katiyakan. Sinabi ko na sa iyo, sabi ni Nicholas habang nakangiti ng may init at paghanga, napakaganda ng ideya mo para sa kampanyang ito. Tila hindi nito napansin ang presensya ni Maxwell sa screen. Buong pansin nito ay nakatuon lamang kay Amara. Pinadaustos nito ang isang kamay sa kanyang buhok bago muling tumingin kay Amara. May bakas ng magaan at likas na paglalambing sa kanyang mga mata. Isang tanawing agad nagpahigpit sa panga ni Maxwell. Salamat, Nicholas, sagot ni Amara. Tunay at propesyonal ang kanyang ngiti. Perpeksyonista lang talaga ako. Dahan-dahang ipinatong ni Nicholas ang isang kamay sa balikat ni Amara. Isang maliit at tila inosenteng kilos ng pakikipagkaibigan. Ngunit para kay Maxwell, para itong isang matinding suntok sa sikmura. Ang kalmadong anyong pinaghirapan niyang buuin, mula nang bumalik siya mula sa Switzerland ay bahagyang nabiyak. Hindi lamang ang paghawak ng lalaki ang gumulo sa kanya, kundi ang pagiging natural ng kanilang samahan. Ang tahimik na pagiging pamilyar nila sa isa't isa. Ang magaan at walang hirap na init ng kanilang pakikitungo. Isang bagay na hindi kailanman pinahintulutan ni Maxwell na mapasa kanya. At ngayon, hindi niya matiis na makita itong ibinabahagi ni Amara sa ibang tao. Sa sandaling iyon, saka lamang napansin ni Nicholas ang screen ng laptop. Bahagyang lumaki ang kanyang mga mata nang makilala niya kung sino ang nasa kabilang linya. Ginoong Escudero, paumanhin po. Hindi ko kayo agad napansin, sabi ni Nicholas. Nanatiling magiliw ang kanyang ngiti, bagaman ngayon ay may bahid na ito ng propesyonal na formalidad. Kahanga-hanga si Amara. Lubos na humahanga sa kanya ang buong pangkat ng Velor. Isang bahagyang pag-aalinlangan ang dumaan sa mukha ni Amara. Halos hindi mapansin ang pagbabago sa kanyang tindig habang sumulyap siya sa screen at pagkatapos ay kay Nicholas. Hindi siya komportable sa labis na papuring ibinibigay sa kanya sa harap mismo ng kanyang nakatataas. Samantala, nanatiling walang bahid ng emosyon ang mukha ni Maxwell. Isa itong perpektong maskara na imposibleng basahin. Salamat sa maayos na pag-aalaga sa aking mga tauhan, tugon niya sa malamig at pantay na tinig. Nanatili sa hangin ang mga salitang iyon. Sa unang tingin ay tila isang simpleng pasasalamat lamang, ngunit sa ilalim nito ay may malinaw at matatag na paalala kung sino ang may otoridad. Binibining Cruz, muling sabi ni Maxwell. Ngayon ay mas malamig at mas matalim ang kanyang tinig. Kailangan ko nang tapusin ang tawag na ito. Agad akong kinakailangan ng aking pangkat. Bahagyang nawala ang magalang na ngiti sa mga labi ni Amara. Siyempre, Ginoong Escudero. Mag-uusap na lamang tayo muli sa lalong madaling panahon. Tumango si Maxwell.
At walang dagdag na salita, agad niyang tinapos ang tawag. Nagdilim ang screen. Ngunit nanatiling malinaw sa kanyang isip ang larawan ng kamay ni Nicholas na nakapatong sa balikat ni Amara. Hindi na lamang siya tumataka sa kanyang damdamin. Ngayon ay tila may kinakaharap na siyang tunay na banta. Ang malamig na pagiging walang pakialam na matagal niyang pinangalagaan ay tuluyan ng nabasag at ang pumalit dito ay isang matinding paninibugho. Isang damdaming hindi niya kailanman inakalang kaya niyang maramdaman. Ang kanyang pangkat. Sa katotohanan, wala siyang ibang pangkat na iniisip kundi ang nasa Switzerland. At ang mismong lalaking kabilang sa pangkat na iyon ang dahilan kung bakit bigla siyang naghangad na matapos agad ang tawag. Isang kasinungalingan ang kanyang dahilan. Isang manipis at marupok na tabing lamang upang ikubli ang kanyang hilaw at magulong emosyon. Ngunit ang kanyang paninibugho ay sintomas lamang. Mas malalim ang tunay na dahilan. Muling bumalik ang kanyang isip sa krisis ng Gokongwei and Vale. Habang siya ay nasa gitna ng isang mabagsik na digmaang pangkorporasyon, walang tigil na nakikipaglaban upang iligtas ang isang imperyo, si Cassandra naman ay nagbabakasyon. Namumuhay ng walang alalahanin. Masayang naglilibang kasama ang kanyang mga kaibigan. Maganda si Cassandra. Isa siyang pangakong itinakda para sa kanya mula pa noong kanyang kabataan. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang napagtanto ang isang bagay. Walang tunay na hamon sa buhay nito. Hindi nito kailanman naranasan ang bigat ng pakikibaka. Hindi nito kailanman pinasan ang mabibigat na responsibilidad na humuhubog sa pagkatao ng isang tao. Kahit noong ang sarili nitong pamilya ay nasa bingit ng pagkawala ng lahat ng kanilang pinaghirapan, nagagawa pa rin ni Cassandra na tumawa. Nagawa pa rin itong magsaya. Nanatili itong hindi naapektuhan. Parang hindi ito tinatamaan ng unos na lumalamon sa lahat ng nasa paligid nito. At sa kauna-unahang pagkakataon, malinaw na nakita ni Maxwell ang agwat sa pagitan ng kanilang mga mundo. At naroon si Amara. Hindi kailanman naging mahalaga kay Maxwell ang kanyang kagandahan, sapagkat para sa kanya, ang pisikal na anyo ay pansamantala lamang at lumilipas sa pagdaan ng panahon. Ang tunay na nagbibigay halaga sa isang tao ay ang talino, karunungan at lakas ng pagkatao. Hinarap ni Amara ang isang napakahirap na pagsubok sa kanyang personal na buhay. Kasama rito ang masalimuot na laban para sa kustodya ng kanyang anak laban sa dati niyang asawa na si Ethan. Isang pagsubok na maaaring nagpabagsak sa mas mahinang tao. Ngunit hindi si Amara. Sa halip na magpatinag, muli niyang itinayo ang kanyang buhay mula sa mga guho ng nakaraan. Kasabay nito, buong tapang niyang hinarap ang mga hamon at komplikasyon ng kanyang relasyon sa kanyang anak. Sa kabila ng pagdududa ng iba sa kanyang kakayahan bilang isang ina, nanatili siyang matatag. Nakita na siya ni Maxwell na lumuha. Nakita na niya ang kanyang sakit at pagdurusa. Ngunit ni minsan ay hindi siya humingi ng awa o habag mula kaninuman. Sa kanya, nakita ni Maxwell ang isang uri ng katalinuhang maihahambing sa kanyang sarili. Isang pambihirang dedikasyon. Isang lakas ng loob na nagbigay kay Amara ng kakayahang magtagumpay kahit sa gitna ng kanyang mga personal na paghihirap. At ngayon, malinaw na malinaw niyang nakikita ang isang masakit na paghahambing. Ang babaeng kanyang kasintahan ay maganda, ngunit ang kanyang buhay ay umiikot sa mga bagay na mababaw at panandalian lamang. Samantalang ang babaeng nakakuha ng kanyang puso ay pinahahalagahan ang talino, karunungan at tunay na kahulugan ng buhay higit sa anumang bagay. Ang kanyang suliranin ay hindi lamang ang damdaming mayroon siya para kay Amara. Mas malalim pa rito ang katotohanan. Siya at si Cassandra ay sadyang hindi magkatugma. Magkaiba sila sa pinakapundasyon ng kanilang pagkatao. Ang kanilang kasunduan sa pagpapakasal ay isa lamang pangakong ginawa para sa isang nakaraang bersyon ng kanyang sarili. Isang nakaraan na matagal na niyang nalampasan. At isang kinabukasang hindi na niya nais tahaking. Wala nang panahon para sa pag-aalinlangan. Kailangan na niyang wakasan ito. Agad na nagpadala si Maxwell ng maikling mensahe kay Cassandra. Kailangan nating mag-usap. Kailangan kitang makita. Ilang sandali lamang ang lumipas ay nag-vibrate ang kanyang telepono. Masigla at puno ng lambing ang naging tugon ni Cassandra. Miss mo na ba ako? Napakalayo ng magaan nitong tono sa bigat ng kanyang iniisip. May mahalagang bagay tayong kailangang pag-usapan, mabilis niyang isinagot, ganap na hindi pinapansin ang tanong nito.
Maya-maya ay muli siyang nakatanggap ng mensahe. Sige, mahal ko. Uuwi ako makalipas ang 1 linggo. Miss na rin kita. Sa kabilang panig ng pag-uusap, bahagyang umiti si Cassandra. May bakas na kumpiyansa at kasiyahan sa kanyang mukha. Alam niyang ang pananahimik ni Maxwell sa kanyang pag-amin na nami-miss siya nito ay hindi pagtanggi. Para sa kanya, ganoon lamang talaga si Maxwell. Isang lalaking bihirang ipakita ang tunay niyang nararamdaman. Napapalibutan man siya ng nakamamanghang kagandahan ng Maldives kasama ang kanyang mga kaibigan, lalo pa ring sumigla ang kanyang puso habang binabasa ang mensahe nito. Hindi niya alam na ang pag-uusap na hinihintay ni Maxwell ay hindi tungkol sa muling pagkikita, kundi tungkol sa isang katotohanang matagal nang hindi maiiwasan. Kilala na ni Cassandra si Maxwell mula pa noong sila ay mga bata. Madalas niya itong nakikitang nakikipaglaro sa kanyang nakatatandang kapatid na si Desmond. Mula pa sa murang edad, lihim na niyang pinangarap na balang araw ay maging kanya si Maxwell. Alam niya ang matibay na ugnayan ng kanilang mga pamilya, at lalo lamang nitong pinagtibay ang kanyang paniniwalang si Maxwell ang lalaking nakatakdang maging kanyang asawa. Kaya nang ipahayag ng kanilang mga pamilya ang kanilang pag-iisang dibdib sa hinaharap, halos hindi mapigilan ni Cassandra ang kanyang tuwa. Matagal na niyang inaasahan ang araw na iyon. Para sa kanya, tila nakatakda na ito noon pa man. Hindi siya nababahala sa katotohanan ni minsan, ay hindi binigkas ni Maxwell ang mga salitang mahal kita, mahal o miss kita. Maging ang mga halik nito, na palaging maikli, formal, at walang gaanong lambing, ay hindi nakapagpahina sa kanyang loob. Marahil, iniisip niya, naghihintay lamang si Maxwell ng tamang panahon. Marahil ay naniniwala itong ang kasal ang magiging simula ng isang ganap at perpektong pagsasama. Habang iniisip ang mensaheng ipinadala nito, nagsimulang maghinuha si Cassandra kung bakit bigla siyang nais makita ni Maxwell. Magsisimula na kaya itong magplano para sa kanilang kasal? Ang ideyang iyon ay nagpasaya sa kanya at nagpalabas ng isang mahinang tawa mula sa kanyang mga labi. Ngunit agad ding napalitan ang kanyang kasiyahan ng kaba at pananabik. Maaari kaya itong totoo? Matapos ang maraming taon ng kanilang pagiging magkasintahan at pagkakainganyo, ito na kaya ang sandaling handa ng dalhin ni Maxwell ang kanilang relasyon sa mas mataas na antas? Unti-unting lumawak ang ngiting puno ng pag-asa sa kanyang mukha. Sa isip ni Cassandra, walang ibang babae para kay Maxwell. Lubos siyang nakatitiyak doon. Sapagkat naniniwala siyang kilalang-kilala niya ang lalaki. Isang lalaking tila malamig, tahimik at bihirang magpakita ng emosyon. At wala siyang pakialam kung ang kanilang pagsasama ay bunga ng kasunduan ng kanilang mga pamilya. Hindi iyon mahalaga para sa kanya. Ang mahalaga lamang ay isang bagay. Sa huli, si Maxwell ay magiging kanya. At para kay Cassandra, wala nang iba pang katotohanang higit na mahalaga kaysa roon. Kumikinang ang kalangitan ng lungsod na tila isang koronang hiyas laban sa malambot na telo ng gabi. Nang gabing iyon, mistulang isang makabagong maharlika si Maxwell sa suot niyang pasadyang kulay abong Amerikana at malinis na puting kamiseta. Sa kanyang tabi, magili na naglakad si Cassandra na nakasuot ng isang payak, ngunit napakagandang kulay rosas na bestidang panggabing lalo pang nagbigay diin sa kanyang likas na kagandahan at tindig. Pagdating nila sa pasukan ng isang lihim at marangyang restoran, bumungad sa kanila ang makintab na pintuang salamin na tila magalang na nag-aanyaya sa kanilang pumasok. Kilala ni Cassandra ang restaurang ito. Isa ito sa mga pinaka-eksklusibong kainan sa buong lungsod, isang lugar kung saan karaniwang kailangang magpareserba ng halos 1 taon bago makakuha ng mesa. Gayunman, sa kabila ng kaalamang iyon, isang kontentong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang para sa isang eskodero, hindi umiiral ang mga karaniwang patakarang tulad nito. Makukuha nito ang anumang naisin niya. Isang tagapamahala ang magalang na yumuko habang naghihintay sa kanila sa may pintuan. Maligayang pagdating, Ginoong Eskodero. Handa na po ang inyong mesa, magalang nitong bati. Tumingin sa paligid si Cassandra, hinahanap ng kanyang mga mata ang iba pang mga panauhin, ngunit ang tanging nakita niya ay hanay ng mga mesang maingat na inayos ngunit walang laman. Sa gitna ng restoran ay may isang maliit na bilog na mesa para sa dalawa na pinapailawan ng marahang liwanag ng kandila at tila naghihintay lamang sa kanilang pagdating. Lumawak ang kanyang ngiti habang napupuno ng kasiyahan at kumpiyansa ang kanyang dibdib.
Naunawaan niyang ipinareserba ni Maxwell ang buong restaurant para lamang sa kanilang dalawa. Naku, Maxwell, mahina niyang bulong, punong-puno ng paghanga at tuwa ang kanyang tinig. Talagang napaka-espesyal nito. Alam kong hindi ka na makapaghintay na makita ako, ngunit hindi mo naman kailangang mag-abala ng ganito kalaki. Bahagya lamang umiti si Maxwell, isang ngiting tila may bahid ng pag-aatubili. Maupo na tayo, maikli niyang tugon habang magalang na inilalabas ang upuan para kay Cassandra. Sa buong hapunan, walang tigil sa pagsasalita si Cassandra. Ikinuwento niya ang iba't ibang karanasan niya sa kanyang bakasyon sa Maldives, puno ng sigla at pananabik ang bawat detalye. Paminsan-minsan ay hinahawakan niya ang kamay ni Maxwell sa ibabaw ng mesa, pinupuri ang masasarap na pagkain, at hindi kailanman nawala ang maliwanag na ngiti sa kanyang mga labi. Si Maxwell naman, sa kanyang panig, ay tahimik lamang na nakinig. Paminsan-minsan ay nagbibigay siya ng maikling tugon habang pasulyap-sulyap na tumitingin kay Cassandra. Sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niyang ito na ang huling pagkakataong magkakaroon sila ng ganitong uri ng pag-uusap. Nang ihain ng panghimagas, marahang hinawakan ni Cassandra ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Maxwell, sabi niya, kumikislap ang kanyang mga mata sa pag-asa. Alam kong may nais kang sabihin sa akin. Pakiramdam ko, ito na ang tamang pagkakataon. Dahan-dahang binawi ni Maxwell ang kanyang kamay. Tiningnan niya si Cassandra, malamig at kalmado ang kanyang mga mata. Oo, Cassandra, tugon niya. Huminga siya ng malalim. Cassandra, panimula niya sa mahinang tinig, halos isang bulong lamang. Magkakilala na tayo mula pa noong mga bata tayo. Ang pamilya mo ay parang sarili ko na ring pamilya, at minamahal ka ng pamilya ko na parang sarili nilang anak. Sandali siyang tumigil, at isang maliit ngunit punang kumpiyansang ngiti ang sumilay sa mukha ni Cassandra. Mabuti kang tao. Namumuhay ka ayon sa sarili mong mga paniniwala at kagustuhan, pagpapatuloy ni Maxwell, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Ngunit alam mong palagi akong nakatuon sa aking trabaho at sa mga tungkulin ko sa aking pamilya. Alam mo ring magkaiba tayo, hindi ba? Pero magagawa nating maayos iyon, Maxwell. Maniwala ka sa akin, agad na sagot ni Cassandra, habang lalo pang lumawak ang kanyang ngiti at muli niyang inabot ang kamay nito. Sa pagkakataong ito, hindi na umiwas si Maxwell, ngunit maluwag at walang siglang tugon ang kanyang pagkakahawak. Nang iminungkahi ng ating mga pamilya na tayo ay magpakasal at magtali ng ating mga buhay, pumayag ako dahil nagtitiwala ako sa kanilang pasya. Sabi niya, ang kanyang tinig ngayon ay tuyo, matatag, at walang pag-aalinlangan. Ngunit pakiramdam ko, hanggang dito na lamang ito. Hindi niya inalis ang tingin kay Cassandra. Sa isang iglap, naglaho ang ngiti sa kanyang mukha. Nagkatitigan silang dalawa habang pakiramdam ni Cassandra ay tumigil ang mismong oras. Lahat. Ang marangyang restoran. Ang banayad na liwanag ng mga kandila. At ang buhay na matagal at maingat niyang pinangarap at binuo sa kanyang isipan. Ang lahat ng iyon ay tila gumuho at naglaho sa isang kisap mata. Ano ba ang sinasabi mo? Tanong niya, nanginginig ang tinig at halos mabasag sa pagkabigla, na para bang hindi niya matanggap ang kanyang naririnig. Ang ating kasunduan sa pagpapakasal. Hindi ito magtatagumpay, matigas na sagot ni Maxwell. Hindi tayo magkatugma. Hindi natin hinahangad ang parehong bagay sa buhay. Hindi magkatugma. Sigaw ni Cassandra, umaalingaw ang kanyang tinig sa loob ng walang lamang restoran. Buong buhay kitang kilala. Ang mga pamilya natin ang nag-ayos ng lahat. Magpapakasal tayo. Maxwell, hindi mo pwedeng gawin ito. Hindi man lamang natinag si Maxwell. Nanatili siyang nakaupo sa kanyang upuan, hinahayaang sumabog ang galit at dalamhati ni Cassandra. Humihingi ako ng paumanhin. Ngunit hindi ito makatarungan para sa ating dalawa, kalmado pa rin niyang tugon. Mabilis na tumayo si Cassandra mula sa kanyang upuan nang may matinding puwersa, dahilan upang matumba ito sa sahig. Makatarungan? Nasaan ang katarungan dito? Sigaw niya. Walang tigil ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mga pisngi. Dinampot niya ang isang tinidor mula sa mesa at buong lakas itong inihagis. Umalingaw sa buong silid ang matinis na kalansing nito nang tumama sa sahig. Isa lang itong biro, hindi ba, Maxwell? Nagbibiro ka lang, tama? Nag-aapoy ang kanyang mga mata habang nakatitig sa kanya, at nanginginig ang buo niyang katawan.
Hindi ako nagbibiro, Cassandra. Marahang umiling si Maxwell. Mababa ngunit matatag ang kanyang tinig. Hindi ko na ito kayang ipagpatuloy. Hindi ako magsisinungaling sa iyo. Hindi ako mamumuhay sa isang pagkukunwari kung kailanman ay hindi kita minahal. At alam mo iyon. Sa kaibuturan ng puso mo, matagal mo nang alam iyon. Taon na tayong magkasintahang nakatakdang ikasal. Hikbi ni Cassandra, basag na basag ang kanyang tinig. Minahal kita ng buong puso at kaluluwa. Naghintay ako. Diyos ko, napakatagal kong naghintay. Na balang araw ay mamahalin mo rin ako. Naniniwala akong mangyayari iyon. Alam kong mangyayari iyon. Mabagal na bumuntong hininga si Maxwell habang lalo siyang binibigatan ng pagkakasala. Noon, inakala ko rin iyon, Cass. Ngunit hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Gusto kong maging masaya ka. Karapat-dapat ka sa tunay na kaligayahan. Ngunit hindi iyon matatagpuan sa piling ko. Patuloy ang pagpatak ng mga luha ni Cassandra, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit ng nakakuyom. Lumapit siya sa kanya, halos mapatid ang tinig sa sakit. Ayoko ng iba, Maxwell. Ikaw ang gusto ko. Ikaw lang. Cassandra. Tumigil ka. Sigaw niya, at ang kanyang tinig ay tila matalim na humati sa katahimikan ng bakanting restaurant. Ang malambing at mapagmahal na babaeng matagal nang kilala ni Maxwell ay tila naglaho. Ang pumalit ay isang babaeng puno ng nag-aalab na damdamin. Matapang, sugatan at naggangalit sa galit. Bigla niyang itinulak ang mesa ng buong lakas. Nagkikislapan ang apoy ng mga kandila habang ang mga plato at kubyertos ay bumagsak at nagkalat sa sahig, kasabay ng malalakas na tunog ng pagkabasag at pagkalansing na umalingaw-ngao sa buong restaurant. Akala mo ba maaari mo na lang akong itapon na parang wala akong halaga matapos ang lahat ng taong ibinigay ko sa iyo? Bumaba ang tono ng kanyang tinig, puno ng lason at puot, nanginginig na tila isang ahas na handang tumuklaw. Akala mo ba basta na lang kitang hahayaang umalis? Dahan-dahang tumayo si Maxwell at sinalubong ang kanyang titig. Hindi mabasa ang ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit sa loob-loob niya ay lalo lamang sumisikip ang kanyang dibdib dahil sa matinding pagkakasala. Cassandra, making ka. Napakalupit mo, Maxwell. Napakalupit mo. Dinampot niya ang isang basong alak na hindi pa nababawasan at mariing tinitigan si Maxwell. Ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa matinding galit at puot. Sa isang iglap, buong lakas niya itong inihagis. Hindi inaasahan ni Maxwell ang gagawin niya, kaya hindi siya nakaiwas. Tumama ang baso sa kanyang noo at agad na nabasag. Kasabay nito ay ang pag-agos ng dugo mula sa sugat. Nang makita ang sarili niyang nagawa, tila natigilan si Cassandra. Ilang sandali siyang nakatayo roon, nakatitig lamang kay Maxwell na para bang hindi makapaniwala sa nangyari. Pagkatapos ay tuluyan siyang bumigay. Napahagulgol siya ng iyak at mabilis na tumakbo palabas ng restaurant, iniwang mag-isa si Maxwell sa gitna ng kaguluhang kanyang iniwan. Nanatiling nakaupo si Maxwell, tulala at hindi makapaniwala. Unti-unting tumutulo ang dugo mula sa kanyang noo pababa sa kwelyo ng kanyang damit. Iniangat niya ang kanyang daliri at marahang hinawakan ang sugat, dama ang hapdi nito. Ang sugat na iyon ay isang patunay. Isang pisikal na bakas na nagpapaalala na ang kanyang naging pasya ay nagdulot ng tunay at masakit na sugat sa kanilang dalawa. Tahimik ang loob ng pribadong eroplano ng pamilya Escudero. Ang tanging maririnig ay ang tuloy-tuloy na ugong ng mga makina habang hinihiwa nito ang kalangitan ng gabi. Patungo sila sa Switzerland, kung saan inaasahang dadalo si Maxwell sa marangyang paglulunsad ng Velour Fragrance House, isa sa mga pangunahing proyekto sa ilalim ng kanyang kumpanyang Venture and Corporation. Nakaupo si Maxwell sa tapat ni Bert, habang marahang idinidiin ng kanyang mga daliri ang tahi sa kanyang noo. Ramdam pa rin niya ang mapurol na kirot sa bahaging tinamaan ng basong nabasag sa kanyang balat 2 araw na ang nakalipas. Patuloy pa rin kumikirot ang sugat. Isang matalim na paalala ng huling ginawa ni Cassandra bago ito tuluyang lumayo sa kanyang buhay. Pagkatapos ng insidente, si Maxwell mismo ang tumawag kay Charles Gokongwei. Inaasahan niya ang galit, marahil ay matinding pagbatikos, ngunit sa halip ay nanahimik lamang si Charles ng ilang sandali bago nagsalita. Kalmado at maingat ang bawat salita nito. Iginagalang nito ang naging pasya ni Maxwell.
Bahagyang gumalaw si Bert sa kanyang upuan, binasag ang katahimikan sa kanyang nakagawi ang mapagbiro at palangiting ekspresyon. Kaya, ano na ang plano mo ngayong muli kang malaya at wala ng kasintahan? Agad siyang pinukulan ni Maxwell ng matalim na tingin. Ngunit wala siyang sinabi ni isang salita. Bahagyang yumuko si Bert pasulong at pinagtitigan si Maxwell. Nawala ang karaniwan nitong mapagbiro at magaan na anyo, napalitan ng isang pambihirang kaseryosohan. Maging tapat ka sa akin, Maxwell. Tinapos mo ba ang inyong kasunduan sa pagpapakasal dahil kay Binibining Cruz? Nag-atubili si Maxwell. Sa loob ng 2 araw, paulit-ulit niyang itinanong sa sarili ang mismong tanong na iyon, sinusuri ang kanyang mga iniisip upang mahanap ang totoo. Sa wakas ay marahan siyang bumuntong hininga at pinatatag ang kanyang tinig. Hindi, Bert. Ginawa ko ito para sa sarili ko. Sandali siyang tumigil. Sa buong panahong ito, binaliwala ko ang sarili kong damdamin. Itinuring ko ang mga iyon na parang walang halaga. Ang negosyo at pamilya. Madaling ayusin ang mga iyon, madaling kontrolin. Napatingin siya sa malayo, lampas kay Bert, na para bang may tanaw siyang bagay na siya lamang ang nakakakita. Ngunit ang pag-aasawa. Huminto siya muli. Ang pag-aasawa ay panghabang buhay. At mahaba ang buhay. Paano ko tatahakin ang napakahabang landas na iyon ng walang kaligayahan? Nang walang pag-ibig? Ang mahalin ng isang tao at ang tunay na magmahal. Hindi iisa ang kahulugan ng mga iyon, Bert. Sa unang pagkakataon, walang agad na naisagot si Bert. Pagkaraan ng ilang sandali, natawa ito at sumandal sa kanyang upuan. Grabe, hindi ko akalaing may ganito ka palang kalalim na damdamin, Maxwell. Sa lahat ng mga taong ito, para kang isang makina. Maging seryoso ka nga, Bert, mahinang saad ni Maxwell. Sige na nga, sagot ni Bert habang pilit pinipigilan ang kanyang pagtawa. Pagkatapos ay bahagya niyang ikiniling ang ulo at muling sumilay ang pagkamausisa sa kanyang mga mata. Kaya naman, paano si Amara? Biglang natahimik si Maxwell. Agad na bumaling ang kanyang isipan sa kanya. Sa kanyang katatagan. Sa apoy na taglay ng kanyang pagkatao. At sa paraan kung paano nito nagawang galawin ang isang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang nananatiling tahimik. Hindi ako agad naakit sa kanya sa unang pagkikita, mabagal niyang pag-amin. Sa totoo lang, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos na naunawaan ang nararamdaman ko. Napayo ko siya ng bahagya bago muling nagsalita. Ngunit kapag siya ang kasama ko, tumutugon ang puso ko sa paraang hindi pa nito kailanman ginawa noon. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Hindi ko iyon gusto. Ayokong nawawalan ng kontrol ng ganito. Kinamumuhian ko ang pakiramdam na hindi ko lubos na naunawaan ang sarili kong mga emosyon. Sandali siyang tumigil. Ngunit kasabay noon, gusto kong maramdaman din niya ang nararamdaman ko para sa kanya. Lalong lumawak ang ngiti ni Bert, wari nagtagumpay sa isang matagal nang hinihintay na kumpirmasyon. Nahulog ka na sa pag-ibig, Maxwell. Bahagya siyang natawa. At hindi basta-basta. Lubusan kang nahulog. Walang naging tugon si Maxwell. Hindi niya iyon maipaliwanag. Hindi niya iyon maamin ng buo. At hindi niya man lamang lubos na mailarawan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, naroon ang katotohanan. Mabigat. Tahimik. Ngunit hindi maikakaila. Kumikislap ang ingranding bulwagan ng pangunahing paglulunsad ng Velor Fragrance House sa ilalim ng magkakabuhol na mararangyang kristal na ilawan. Ang liwanag mula sa mga kristal ay sumasabog at sumasalamin sa mga ginintuang dingding at mga panel na yari sa salamin. Ang hangin ay nababalutan ng banayad ngunit mamahaling halimuyak ng bagong pabango, habang ang bawat sulok ng bulwagan ay buhay na buhay sa halakhakan ng mga panauhin, pagkalansing ng mga baso, at paminsan-minsang pagpitik ng mga kamera na nagtatala ng bawat mahalagang sandali ng gabi. Dumating si Maxwell kasama si Bert sa kanyang tabi, mas huli kaysa sa karamihan ng mga panauhin. Halos kusang napalingon ang mga tao sa kanilang pagpasok. May kakaibang bigat at impluensya ang presensya ng isang eskodero. Nakasuot si Maxwell ng isang pasadyang itim na smoking na kasing itim ng hating gabi na may matalim at elegante nitong satin na kwelyo. Ang kanyang matipuno at malapad na pangangatawan ay lalong nagbigay buhay sa kasuotan na wari ilikas na nilikha para sa kanya.
Malinis at perpektong plansado ang puting kamiseta sa ilalim nito, habang ang sutlang kurbata sa kanyang liig ay maingat na nakatali ng walang kapintasan. Paminsan-minsang kumikislap sa liwanag ang kanyang relos na yari sa platino habang siya ay gumagalaw. Payak sa paningin ngunit malinaw na napakamahal. Bawat detalye ng kanyang kasuotan ay sumasalamin sa katumpakan, kapangyarihan at ganap na pagpipigil sa sarili. Ngunit higit pa sa kanyang pananamit, ang tunay na dahilan kung bakit nanahimik ang karamihan at napatingin sa kanya ay ang likas na otoridad na hatid ng kanyang tindig at bawat hakbang. Mula sa kabilang panig ng bulwagan, natanaw niya si Amara kasama ang pangkat ng Venture and Corporation na dumating sa Switzerland mismong umagang iyon upang suportahan ang kampanya para sa paglulunsad ng produkto. Namumukod tangi si Amara hindi dahil sinisikap niyang mapansin, kundi dahil hindi niya kailangang gawin iyon. Nakasuot siya ng isang elegante at hanggang sahig na bestidang yari sa matingkad na esmeraldang satin. Ang tela ay dumadaloy na tila likidong sutla sa bawat bahagyang galaw ng kanyang katawan. Payak ngunit klasiko ang hiwa ng kasuotan na may banayad na disenyong bahagyang nakalantad ang mga balikat at nagbibigay diin sa maganda at pinong hubog ng kanyang liig at balikat. Ang kanyang buhok ay malayang bumabagsak sa malalambot na alon sa paligid ng kanyang mukha. Simple lamang ang kanyang kolorete at ayos, sapagkat sapat na ang kanyang likas na kagandahan upang magbigay liwanag sa kanyang anyo. Taglay niya ang isang tahimik ngunit matatag na kumpiyansa sa sarili. Isang katangiang lubhang naiba sa nakasisilaw na karangyaan sa kanyang paligid. At marahil ay dahil doon, mas siya pa ang nakaakit ng pansin, kaysa sa sinuman sa loob ng bulwagan. Naging matagumpay ang kanilang pagtutulungan at kitang-kita ang pagmamalaki sa hanay ng mga pinuno ng Velor na nakapalibot sa kanila. Kabilang sa mga ito si Nicholas Hilliard na masayang nakikibahagi sa pagdiriwang ng tagumpay na kanilang pinagsaluhan. Sa mismong sandaling napunta ang tingin ni Maxwell kay Nicholas, bahagyang nanigas ang kanyang panga. Siya na naman! Sa dami ng tao sa lugar na iyon. Siya pa talaga! Ang makita si Nicholas na napakakomportabling nakatayo sa tabi ni Amara, nakikipagtawanan sa kanyang pangkat na para bang likas na kabilang siya roon, ay nagpasiklab ng isang matalim at hindi ka nais-nais na damdamin sa kanyang dibdib. Ginoong Escudero, maligayang pagdating. Nahuli kayo ng dating, magalang na bati ni Nicholas habang iniaabot ang kanyang kamay. Paumanhin, tugon ni Maxwell. Ngunit kahit nagsasalita siya, lampas na kay Nicholas ang kanyang tingin. Nananatili ang kanyang mga mata kay Amara. Isa-isa niyang kinamayan ang mga miyembro ng pangkat nito at nagbigay ng mga salita ng pagpapahalaga. Binabati ko kayo sa inyong mahusay na trabaho. Pinahahalagahan ko ang bawat pagsisikap na inyong ibinigay. Ipagpatuloy ninyo ang magandang takbo ng inyong tagumpay. Ngunit nang abutin niya ang kamay ni Amara, tila bumagal ang oras. Tumagal ng higit sa nararapat ang sandaling iyon. Sapat upang magkaroon ng ibang kahulugan. Sapat upang may makapansin. Ginoong Escudero. Isang bagong tinig ang pumutol sa katahimikan ng sandaling iyon. Lumapit sa kanila si Vincent Valbadovsi, ang punong ehekutibo ng Velor. Nagpalitan sila ng mga magagalang na pagbati. Pinuri ni Vincent ang pangkat ni Escudero at bahagyang nagpahiwatig ng mga posibleng proyekto sa hinaharap. Ngunit halos wala nang pumapasok sa isip ni Maxwell. May iba nang umaagaw sa kanyang pansin. Ilang hakbang lamang ang layo. Nasa gitna ng sayawan sina Amara at Nicholas. Narinig niya ang masayang pagtawa ni Amara. Nakita niya ang kamay ni Nicholas na nakapatong ng matatag sa baywang nito. Nakita niya ang lapit ng kanilang mga katawan habang sumasabay sa musika. At sa bawat detalyeng iyon, lalo lamang humigpit ang pakiramdam sa kanyang dibdib. Ang paninibugho ay tila isang kamaong unti-unting sumisikip sa paligid ng kanyang puso. Maxwell. Bahagyang yumuko si Bert palapit sa kanya. Kontrolin mo naman ang sarili mo, kaibigan. Ilang segundo na lang at magmumukha ka ng kontrabidang karakter sa isang teleserye. Bahagyang napapikit si Maxwell. Pinilit niyang tapusin ang ilan pang magagalang na salita para kay Vincent bago magalang na nagpaalam. Pagkatapos nito ay agad siyang naglakad. Diretso. Walang pag-aalinlangan. Tinawid niya ang bulwagan hanggang sa marating sina Amara at Nicholas sa gitna ng sayawan. Huminto siya sa kanilang harapan. Maari ko bang makuha ang sayaw na ito, binibining Cruz?
Mababa ang kanyang tinig, ngunit taglay nito ang otoridad na halos walang puwang para sa pagtanggi. Hindi na niya hinintay ang magiging tugon ni Nicholas. Marahan, ngunit may katiyakang inilagay niya ang isang braso sa baywang ni Amara. Samantala, si Nicholas ay nanatiling kalmado. Bahagya lamang itong tumango bago umatras at nagbigay daan sa kanila. Sa loob ng ilang sandali, binalot sila ng katahimikan na tanging ang mabagal na himig ng musika lamang ang pumupuno. Unti-unting tila naglaho ang mundo sa kanilang paligid hanggang sa parabang silang dalawa na lamang ang natitira. Magkalapit. Sapat na lapit upang magsalubong ang bawat paghinga nila sa makitid na espasyong namamagitan sa kanila. Mahigpit ngunit maingat na nakapatong ang kamay ni Maxwell sa baywang ni Amara. Matatag ang kanyang hawak, subalit may nakatagong pagpipigil sa bawat galaw nito. Isang tahimik na patunay kung gaano niya pinipilit na kontrolin ang sarili. Bahagyang nanigas ang kanyang panga, ngunit naging mas banayad ang kanyang mga mata. Madilim, malalim, at walang anumang harang. Isang anyong kailanman ay hindi pa nakita ni Amara mula sa kanya. Samantala, tila nagwawala ang tibok ng puso ni Amara sa kanyang dibdib. Bawat pintig ay wari sumasabay sa tibok ng puso ni Maxwell. Batid niya ang bawat detalye. Ang banayad na init ng palad nitong nakahawak sa kanya. Ang marahang dampi ng hininga nito malapit sa kanyang sentido. At maging ang halos hindi mapansing paggalaw ng dibdib nito sa bawat paghinga. Unti-unti nang nanganganib mabasag ang kanyang maingat na pagpipigil sa sarili dahil sa bigat ng katahimikang namamagitan sa kanila. Pagkatapos ay napunta ang kanyang tingin sa mga tahi sa itaas ng kilay ni Maxwell. Agad na kumirot ang kanyang dibdib. Bago pa niya namalayan, kusang umangat ang kanyang kamay. Marahang dumampi ang kanyang mga daliri sa sugat. Napakalambot ng kanyang paghaplos. Napakapuno ng pag-aalala. At sapat iyon upang mabigla silang dalawa. Ginoong Escudero. Ano po ang nangyari? Gasgas lamang iyon, mahina niyang tugon, wari inais ipagsawalang bahala ang bagay na iyon. Ngunit sa kabila ng kanyang kaswal na sagot, bahagyang nagbago ang tingin sa kanyang mga mata nang maramdaman ang pagdampi ng kanyang kamay. Para bang hindi maitago ng simpleng paliwanag ang epekto ng pag-aalalang ipinakita ni Amara. Ang sumunod na katahimikan ay hindi na tulad ng dati. Hindi ito hungkag. Hindi ito payapa. Sa halip, tila may isang damdaming hindi mabigkas na patuloy na tumitibok sa pagitan nila. Isang damdaming mapanganib. At lalong lumalalim. Bahagyang naglinis ng lalamunan si Maxwell, sinisikap putulin ang mahikang bumabalot sa sandaling iyon. Ngunit nang magsalita siya, mas magaspang ang kanyang tinig kaysa sa kanyang inaasahan. Maganda ang naging trabaho mo. Humanga ang kliyente. Saglit siyang tumigil. Pagkatapos ay idinagdag niya. At humanga rin ako. Bahagyang umangat ang mga labi ni Amara sa isang mahinhin at halos nahihiyang ngiti. Bihira siyang makatanggap ng papuri mula kay Maxwell. At marahil dahil doon, mas malalim ang naging epekto nito sa kanyang puso. Mananatili ka rito upang pangasiwaan ang mahahalagang gawain matapos ang paglulunsad ng proyekto. Pagpapatuloy niya sa mababa at tila nag-aatubiling tinig. Pagkatapos nito ay babalik ka sa Maynila. Sandali siyang tumigil. Magiging matagal ang iyong pagkawala. Napakatagal para sa akin. Iyon ang bulong ng kanyang puso. Ngunit hindi iyon kailanman nakarating sa kanyang mga labi. Opo, Ginoong Escudero, mahina namang tugon ni Amara. Ngunit kahit isa sa kanila ay hindi nagawang alisin ang tingin sa isa't isa. At sa gitna ng musika, ng mga ilaw, at ng marangyang pagdiriwang sa kanilang paligid, tila wala nang ibang umiiral, kundi silang dalawa lamang. Hindi nila namalayang kapwa sila bahagyang humigpit ng hawak sa isa't isa. Ang kamay ni Maxwell sa baywang ni Amara ay marahang gumalaw, bahagyang inilapit pa siya. Lalong tumindi ang damdaming hindi nila mabigkas. Kaligtasan. Pananabik. Pagkalito. Lahat ng iyon ay tila nagsanib sa isang marupok, ngunit hindi maikakailang ugnayang namamagitan sa kanila. Hindi maunawaan ni Amara kung bakit, ngunit sa piling ni Maxwell ay nakakaramdam siya ng kapanatagan. Para bang ang lahat ng kaguluhan ng gabing iyon, ang ingay ng mga tao sa paligid, maging ang sarili niyang mga pagdududa, ay kusang naglalaho sa sandaling yakapin siya nito. Nais mo bang pumunta tayo sa ibang lugar?
Biglang nagsalita si Maxwell. Mas mababa at mas malalim ang kanyang tinig kaysa karaniwan. Saan? Nagtatakang tanong ni Amara habang mabilis na tumibok ang kanyang puso. Sumama ka na lang sa akin. Hindi na siya binigyan ni Maxwell ng pagkakataong tumanggi o magtanong pa. Muling hinawakan nito ang kanyang kamay. Matatag. Tiyak. At may katahimikang otoridad na hindi madaling salungatin. Marahan ngunit walang pag-aalinlangang inakaisya nito palayo sa karamihan. At sumunod naman si Amara. Walang tanong. Walang pagtutol. Para bang matagal nang nakatakda ang sandaling iyon bago pa man ito nangyari. Nakahanda na ang trooper sa kanilang pagdating na para bang matagal nang pinlano ni Maxwell ang lahat. Tahimik silang sumakay sa sasakyan. Muling bumalot ang katahimikan sa pagitan nila. Ngunit hindi ito isang payapang katahimikan. Pun ito ng mga salitang hindi mabigkas. Ng mga damdaming hindi maipahayag. Hindi nagtanong si Amara kung saan siya dinadala ni Maxwell. Hinayaan lamang niyang tangayin siya ng sandali. Nanatili pa ring magkahawak ang kanilang mga kamay. Bahagyang sinubukan ni Amara na bawiin ang kanyang kamay, marahil ay likas lamang na reaksyon upang subukin ang higpit ng hawak na nagdurugtong sa kanila. Ngunit sa halip na pakawalan siya, lalo lamang humigpit ng kaunti ang hawak ni Maxwell. Matatag. Ngunit hindi masakit. Hindi mapagpilit. Ngunit hindi rin matitinag. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, lalo iyong nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Tumigil si Amara. Hindi niya alam kung bakit hindi na niya muling sinubukang kumawala. Hindi niya alam kung bakit hinayaan niyang manatili ang kamay niya sa kamay nito. Nanatiling tahimik si Maxwell. Nakatutok lamang ang kanyang tingin sa kadiliman sa labas ng bintana. Mahigpit ang kanyang panga na para bang pinipigilan niya ang mga salitang pilit na gustong kumawala mula sa kanyang dibdib. Hindi alam ni Amara kung saan siya dinadala. Ngunit kahit ganoon, nagtitiwala siya rito. Laban sa katuwiran. Laban sa lahat ng babalang bumubulong sa kanyang isipan. Ang pagtitiwalang iyon ay tahimik na namalagi sa kanyang puso. Samantala, si Maxwell ay tahimik na nakikipaglaban sa sarili niyang unos ng damdamin. Bawat segundong nananatili ang kamay ni Amara sa kanyang palad ay isang pakikibaka. Sa isang panig ay ang pangakong ginawa niya sa sarili na panatilihin ang tamang distansya. Sa kabilang panig naman ay ang matindi, hilaw at mapang-angking pagnanais na ayaw siyang hayaang pakawalan ito. Sa buong buhay niya, nakapagsara siya ng mga kasunduang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit wala ni isa sa mga iyon ang naging kasing komplikado ng pagharap sa damdaming unti-unting sumasakop sa kanyang puso ngayon. Mga kontrata, negosasyon, pagsasanib ng mga kumpanya. Sa mga bagay na iyon, palaging alam ni Maxwell ang tamang hakbang. Palagi niyang natutukoy ang eksaktong kalkulasyon na magpapabigat sa timbangan pabor sa kanya. Ngunit dito, habang hawak niya ang kamay ni Amara, walang estratehiya. Walang katiyakan. Tanging ang hindi maikakailang katotohanan na wala ni isang bagay sa kanyang imperyo ang kailanman nakapagpagulo sa kanyang isipan gaya ng babaeng ito. Makalipas ang ilang minuto, unti-unting naiwan sa likuran ang mga ilaw ng lungsod. Paikot-ikot na kalsada ang kanilang dinaanan habang patuloy silang umaakyat hanggang sa tuluyang bumukas ang malawak na kalangitan ng gabi sa kanilang harapan. Nang huminto ang sasakyan, agad na nakilala ni Amara ang lugar. Yetliberg. Ang parehong bundok. Ang parehong tanawin. At ang parehong karagatan ng mga bituin na nakalatag sa kalangitan na tila isang koronang nakapatong sa ibabaw ng Zurich. Lumabas si Amara mula sa sasakyan. Marahang humaplos sa kanyang balat ang malamig at sariwang hangin mula sa kabundukan ng Alps. Saglit siyang natigilan. At tulad ng unang pagkakataon, tila nawala ang kanyang hininga sa paghanga. Napakaganda, mahina niyang bulong. Mas banayad pa sa mismong katahimikan ng gabi ang kanyang tinig. Ngunit hindi ang kalangitan ang tinitingnan ni Maxwell. Si Amara. Siya lamang. Muling sumagi sa kanyang isip ang alaala ng kanilang unang gabi sa lugar na iyon. Ang paraan ng pagngiti nito noon. Malaya. Walang anumang pag-iingat. Para bang nawala ang lahat ng pasanin ng mundo sa kanyang mga balikat. Naalala niya kung paano niya pinilit ang sarili noon na panatilihin ang distansya. Natingnan ang mga bituin sa halip na siya.
Ngunit iba ang gabing ito. Ngayong gabi, ayaw na niyang umiwas ng tingin. Walang sinasabi, marahan niyang hinubad ang kanyang Amerikana at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Amara. Sandaling nanatili ang kanyang mga kamay doon. Bahagyang dumampi sa mga braso nito na parabang nais niyang tiyaking sapat ang init na maibibigay ng kanyang Amerikana. Isa lamang iyong simpleng kilos. Ngunit higit pa ang ipinahihiwatig nito kaysa sa lahat ng salitang hindi niya masabi. Si Maxwell ang unang bumasag sa katahimikan. Mababa ang kanyang tinig. Kumusta ang iyong anak? Lalong lumambot ang ngiti ni Amara habang humarap siya rito. Mabuti naman siya. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy. Salamat. Dahil sa inyo, nakikita ko na ang aking anak bawat linggo. Bahagyang kumislap ang kanyang mga mata sa emosyon habang idinaragdag niya. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Maraming salamat, Ginoong Escudero. Bahagyang tumango si Maxwell. Isang halos hindi mapansing ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. May ilan sa pinakamahusay na mga abogado sa Maynila ang Escudero Group, sabi niya. Kailanman ay wala pa silang kasong natalo. Napatingin siya kay Amara bago nagpatuloy. Maaari mong gamitin ang kanilang serbisyo para sa laban mo sa pagkuha ng kustodya ng iyong anak. Natigilan si Amara. Napatitig siya rito na tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ngunit, napakamahal nila. Bahagyang umiling siya. Hindi karaniwang mga abogado ang mga taong nagtatrabaho para sa inyo, Ginoong Escudero. Huwag mo nang isipin yan, mariing sabi ni Maxwell habang nananatiling matatag ang kanyang tingin sa kanya. Gusto kong masaya ang aking mga empleyado at maibigay nila ang kanilang pinakamainam na kakayahan para sa kumpanya. Makikipag-ugnayan sa iyo ang abogado. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng matibay na rekomendasyon. Biglang sumikip ang lalamunan ni Amara. Mabilis siyang tumalikod at itinaas ang tingin sa mga bituin na parabang doon siya naghahanap ng kanlungan. Si Maxwell ay ginagawa lamang ito para sa kanyang kumpanya. Wala nang iba. Huwag mong linlangin ang sarili mong isipin na may higit pa roon. Samantala, mariing kinuyom ni Maxwell ang kanyang mga kamao sa kanyang tagiliran, naninigas ang kanyang panga. Ano ba ang napakahirap sabihin, Maxwell? Na ginagawa mo ito para mapasaya siya. Hindi para sa Escudero. Hindi para kanino paman. Tahimik niyang isinumpa ang sarili. Ang katotohanan ay parang apoy na sumisiklab sa kanyang dibdib, ngunit nananatiling nakakulong sa likod ng kanyang sariling pagpipigil. Dahan-dahan siyang lumapit kay Amara, mabagal at mailayuning hindi maikakaila. Ang paglagaslas ng graba sa ilalim ng kanyang sapatos ay umalinggaw sa tahimik na gabi. Nakatayo si Amara na nakatalikod sa kanya, nakatingin pa rin sa kalangitan, walang kamalay-malay sa unos na unti-unting bumabalot sa kanya. Mamasa-masa ang kanyang mga palad. Hindi pantay ang kanyang paghinga. Bakit ba napakahirap? Ang harapin kung ano ang nararamdaman ko. Kumikirot ang dibdib ni Maxwell sa bawat hakbang. Kaya kong mag-utos sa mga boardroom. Kaya kong patahimikin ang mga kalaban. Kaya kong baguhin ang takbo ng negosasyon nang hindi man lang pinagpapawisan. Ngunit ang katahimikan ng isang babae lamang ay tila sapat upang guluhin ako ng ganito. Nakaharap na ako sa mga silid na puno ng mga lalaking handang wasakin ako, at kailanman ay hindi nanginig ang aking tinig. Ngunit sa kanya, ang simpleng paghinga ay nagiging isang pakikibaka. Gayunman, patuloy siyang lumapit. Dahan-dahan. Hakbang-hakbang. Hinatak ng isang damdaming mas malakas kaysa sa katwiran, kahit pilit niya itong ikinukubli. At pagkatapos, tumunog ang telepono ni Maxwell. Si Bert ang tumatawag. Nanigas ang kanyang panga habang agad niya itong sinagot. Mas mabuting mahalaga ito, Ginoong Wenceslao, mariin niyang sabi, may halong inis at bigat sa tinig dahil sa pagkaantala. Makalipas ang ilang sandali, biglang nagbago ang ekspresyon ni Maxwell. Nawala ang anumang bakas ng init sa kanyang mukha. Pinutol niya ang tawag at ibinaba ang telepono, ang kanyang tinig ay naging matalim at apurahan. Binibining Cruz. Kailangan na nating umalis. Kailangan kong bumalik sa Maynila agad. Walang anumang paliwanag pa, mabilis siyang naglakad pabalik patungo sa sasakyan, para bang biglang nagkawatak-watak ang katahimikan ng gabi sa pagitan nila.
Napakunot noo si Amara, may mga tanong na unti-unting namuo sa kanyang mga labi, ngunit hindi niya maibuka. Ang mukha ni Maxwell ay mahigpit, tila pinipigil ng isang bigat na hindi niya mabasa. Ngunit nanatili siyang tahimik. Isa lamang siyang empleyado ng Escudero Group. At sa pagitan nila, may mga hangganang hindi kailanman dapat tawirin. Habang nasa biyahe pabalik sa Maynila, sumikip ang dibdib ni Maxwell dahil sa matinding pag-aalala. Kailanman ay wala siyang naramdamang espesyal para kay Cassandra, ngunit minsan na rin itong naging kanyang kasintahan at itinakdang mapangasawa. Ang isipin na nawalan ito ng malay, at ang galit na tiyak na naghihintay mula sa kanyang ama, ay lalo lamang nagpabigat sa hangin sa paligid niya. Ano pa ang nalalaman mo, Bert? Tanong ni Maxwell sa mababa ngunit matalim na tinig. Wala na akong ibang nalalaman, tugon ni Bert. Ang tanging alam ko ay nawalan siya ng malay sa bahay. May doktor na ipinatawag upang tingnan ang kalagayan niya. Ngunit nais ng iyong ama na makabalik kaagad. Mukhang galit na galit siya nang kausapin niya ako. Malalim at mahaba ang naging buntong hininga ni Maxwell habang pinasadahan niya ng kamay ang kanyang buhok. Nasabi mo na ba kay Amara ang tunay mong nararamdaman? Mahinahong tanong ni Bert. Binalot ng katahimikan ang pagitan nila. Ang tanging maririnig ay ang tuloy-tuloy na ugong ng mga makina ng pribadong eroplano ng pamilyang Escudero. Umiling si Maxwell. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi ko rin alam kung paano magsisimula. Matamang pinagmasdan siya ni Bert. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang walang awang negosyanteng kinatatakutan at iginagalang ng mundo, kundi isang lalaking tila naging musmos muli sa harap ng kawalan ng magawa dulot ng unang tunay na pag-ibig. Kung ganoon, maingat na wika ni Bert, marahil kailangan mo munang maghintay, Maxwell. Pag-isipan mo kung ano ang mararamdaman ni Amara kapag nalaman niyang tinapos mo ang iyong pakikipagkasundo kay Cassandra dahil sa kanya. Hindi ko tinapos ang lahat dahil kay Amara, Bert, mariing sagot ni Maxwell. Humigpit ang kanyang panga. Wala naman talagang naging tunay na ugnayan sa pagitan namin ni Cassandra mula pa noong simula. Laging tungkol iyon sa kagustuhan ng aming mga pamilya, hindi tungkol sa amin. Alam ko. Naiintindihan ko iyon, mahinahong tugon ni Bert. Ngunit hindi ganyan ang makikita ni Amara. Alam ng buong mundo ang tungkol sa iyo at kay Cassandra. At si Amara, dumaan na siya sa pagkawasak ng isang pag-aasawa. Talaga bang nais mong maramdaman niya na siya ang magiging dahilan ng pagkasira ng isang relasyon? Na siya ang ituturing na ikatlong taong nasangkot sa kwentong ito? Napatungo si Maxwell at itinuon ang tingin sa baso ng whiskey sa kanyang tabi na hindi man lamang niya nagalaw. Kusang kumuyom ang kanyang kamay hanggang sa mamuti ang mga buko ng kanyang mga daliri sa higpit ng pagkakahawak sa armrest. Ang mga salitang ikatlong tao ay paulit-ulit na umalinggaw-ngao sa kanyang isipan na tila isang sumpa. Nais niyang maging lalaking magpapagaling sa sugatang puso ni Amara, hindi ang lalaking muling magdadala ng panibagong sakit at bighati sa buhay nito. Iyan lamang ang pananaw ko, dagdag ni Bert sa banayad na tinig. Kung talagang itinadhana kayong dalawa para sa isa't isa, makakahanap kayo ng paraan. Ngunit bago ang lahat, kailangan mo munang ayusin ang mga bagay na nasa harapan mo. Sumandal si Maxwell sa kanyang upuan at nanatiling tahimik. Naliligaw ang kanyang isip sa pagitan ng tungkulin, pagnanasa ng puso, at ng bigat ng isang pag-ibig na hindi pa niya kailanman na ipahayag. Pagdating ni Maxwell sa mansyon ng mga Gokongwei, sinalubong siya ni Charles ng mahigpit na pakikipagkamay at isang mapanglaw na ngiti. Baka sa mukha ng lalaki ang matinding pagkapagod, ngunit nananatili pa rin ang kanyang pagiging kalmado at matatag. Kabaligtaran naman nito si Violeta, ang ina ni Cassandra. Wala man lang bahid ng pagpipigil ang kanyang damdamin. Nag-aalab sa pait at hinanakit ang kanyang mga mata, at nang masilayan niya si Maxwell, agad siyang tumalikod at naglakad palayo nang walang sinasabi ni isang salita. Hindi na tinag si Maxwell. Alam niyang karapat-dapat siya sa paghamak nito. Puntahan mo na siya, mahinang sabi ni Charles habang tinatapik ang balikat ni Maxwell. Kanina pa siya nagtatanong tungkol sa iyo. Sandali lamang nag-atubili si Maxwell bago marahang itinulak pabukas ang pinto ng silid ni Cassandra. Naroon ito sa balkonahe. Payat at matigas ang tindig nito habang nakatanaw sa unti-unting paglubog ng liwanag ng hapon. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ito nakasuot ng perpekto at elegante gaya ng nakasanayan ng lahat.
Hindi ito ang makintab at walang kapintasang Cassandra na kilala ng mundo. Isa lamang itong babaeng unti-unting inuubos ng dalamhati. Kumusta na ang pakiramdam mo, Cassandra? Maingat na tanong ni Maxwell habang dahan-dahan at may pag-aalinlangang lumalapit. Nasabi na ni Charles sa kanya ang katotohanan. Naniniwala ang mga doktor na ang pagkawala ng malay ni Cassandra ay dulot ng matinding stress at emosyonal na pagkapagod na unti-unting nagtulak dito sa depresyon. Sa sandaling marinig nito ang kanyang tinig, mabilis na napalingon si Cassandra. Agad na napuno ng luha ang mga mata nito. Nagmadali itong lumapit at mahigpit na yumakap kay Maxwell, wari kumakapit sa huling bagay na nagbibigay dito ng lakas. Alam kong darating ka. Alam kong hindi mo ako iiwan, Maxwell, bulong nito sa nanginginig na tinig. Napatigil si Maxwell. Hindi niya alam kung marahan ba niya itong ilalayo sa kanya o hahayaan na lamang itong manatiling nakakapit. Ngunit nang iangat ni Cassandra ang mukha nito upang tingnan siya, napako ang tingin nito sa bahagyang peklat na nasa noo ni Maxwell. Parang matalim na karayom na tumusok sa kanyang alaala ang isang masakit na gunita. Naalala niya ang gabing, sa matinding galit, ibinato niya kay Maxwell ang isang baso ng alak. Nabasag noon hindi lamang ang baso, kundi maging ang kapayapaan sa pagitan nilang dalawa. Nanginginig ang kamay ni Cassandra habang marahang hinahaplos ang noo ni Maxwell. Patawarin mo ako, Maxwell. Hindi ko sinasadya iyon. Patawad. Pakiusap, umiiyak niyang sabi. Ayos lang ako, Cassandra, malumanay na tugon ni Maxwell habang lalo namang bumibigat ang pagkakasala sa kanyang dibdib. Ngunit kailangan mong alagaan ang sarili mo. Hindi ka maaaring magpatuloy ng ganito. Mas lalo pang humigpit ang pagkakayakap ni Cassandra sa kanya. Nag-umapaw sa desperasyon ang mga mata nito. Kalimutan na natin ang lahat ng nangyari. Kalimutan mo ang mga sinabi mo noong gabing iyon. Kaya kong magbago. Magiging kahit sino ako na gusto mong maging. Sabihin mo lamang, Maxwell, at ako'y. Cassandra. Marahang putol ni Maxwell. Maingat niyang hinawakan ang magkabilang pisngi nito at itinaas ang mukha nito upang mapatingin sa kanya. Kinakailangan mong tanggapin ang katotohanan, sabi niya sa matatag ngunit banayad na tinig. Wala nang natitira sa pagitan nating dalawa. Hindi. Sigaw ni Cassandra habang marahas na umuugoy ang ulo nito sa pagtanggi. Ayokong tanggapin iyon. Ayokong mapunta sa iba. Ikaw lang ang gusto ko, Maxwell. Ikaw lang. Bigla itong napaluhod sa sahig. Ang mga hikbi at iyak nito ay tila mga bubog na lumalaslas sa katahimikan ng silid. Dahan-dahang lumuhod si Maxwell sa harap nito. Mababa ang kanyang tinig, ngunit nananatiling matatag. Hindi kita pagsisinungalingan, Cassandra. Karapat-dapat kang mahalin. Mahalin ng buong puso at tunay. Ngunit hindi ako ang makapagbibigay niyon sa iyo. Saglit siyang huminto bago nagpatuloy. Hindi ko kayang magkunwaring mahal kita. At hindi mo rin kayang magkunwaring masaya habang alam mong hindi iyon ang nararamdaman ko. Bagaman matatag ang kanyang mga salita, masakit pa rin ang bawat katagang lumalabas sa kanyang bibig. Nais kong malaman kung ano ang pakiramdam ng tunay na magmahal ng isang tao. At nais ko ring maranasan mo iyon. Ngunit hindi iyon mangyayari sa piling ko. Lalo pang lumakas ang pag-iyak ni Cassandra. Nanginginig ang buong katawan nito habang buong puso nitong tinatanggihan ang katotohanang pilit niyang ipinaunawa. Biglang bumukas ang pinto. Naroon si Violeta. Matalim ang tingin nito at punong-puno ng paghamak ang mga mata. Umalis ka na, Maxwell, malamig nitong sabi. Wala nang naitutulong ang presensya mo rito. Mas lalo mo lamang siyang nasasaktan. Kami na ang bahala mula rito. Dahan-dahang tumayo si Maxwell. Mas lalong lumalim ang mga guhit ng pagkakasala sa kanyang mukha. Minsan pa niyang sinulyapan si Cassandra. Wasak. Marupok. At mahigpit pa ring nakakapit sa isang pangarap na kailanman ay hindi niya maibibigay. Pagkatapos niyon, tahimik siyang tumalikod at lumabas ng silid. Sa loob ng kwarto, unti-unting humina ang pag-iyak ni Cassandra hanggang sa maging halos pabulong na lamang. Paulit-ulit nitong inuusal ang mga salitang binitiwan ni Maxwell na para bang isa iyong sumpang hindi niya matakasan. Nais kong malaman kung ano ang pakiramdam ng magmahal ng isang tao.
Bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling mga palad nang biglang tumama sa kanya ang isang nakakapanlumong katotohanan. May minamahal na si Maxwell. May ibang tao ng laman ng puso ni Maxwell. At hindi na siya ang babaeng iyon. Lalong nag-aalab ang mga luha ni Cassandra habang unti-unting tumitigas ang kanyang pasya at nagiging isang bagay na mas madilim at mas mapanganib. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Marahang itinulak ni Maxwell ang mabibigat na pintuang yari sa mamahaling mahogany patungo sa silid-aralan ng kanyang ama. Agad niyang naamoy ang pamilyar na halimuyak ng lumang balat ng aklat at tabako. Ngunit walang anumang init o kaginhawaan sa silid na iyon sa araw na iyon. Tanging ang matalim na titig ni Richard Escudero ang sumalubong sa kanya. Nakatayo ang kapangyarihan at otoridad sa katauhan ng lalaki habang nakaupo ito sa likod ng napakalaking mesang yari sa roble. Pinahiya mo ang pamilyang ito, Maxwell. Ang tinig ni Richard ay humiwa sa katahimikan na tila isang latigong humahampas sa hangin. Hindi man lamang siya nagtangkang tumayo. May ideya ka ba kung ano ang mangyayari kapag kumalat ito? Alam mo ba kung ano ang sasabihin ng mga tao tungkol sa atin? Tungkol sa iyo. Lalong tumalim ang kanyang tingin. Pag-uusapan ito sa bawat silid-pulungan at sa bawat marangyang pagtitipon. Kapag nabalitang hindi man lamang kayang panatilihin ng mga Escudero ang isang personal na alyansa, paano tayo pagkakatiwalaan ng mga tao sa mga kasunduang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar? Huminto siya sandali bago nagpatuloy. Mangangamba ang mga mamumuhunan. Mag-aabang ang ating mga karibal na parang mga mandaragit na naghihintay ng senyales ng kahinaan. Maaari pang bumagsak ang halaga ng ating mga sapi bago pa tayo makabawi. Isang nasirang kasunduan lamang sa pagpapakasal at magmumukhang marupok ang pangalan ng mga Escudero. Mariin niyang itinuon ang tingin kay Maxwell. Naunawaan mo ba kung gaano kalaking panganib ang inilagay mo sa ating pamilya? Tahimik na isinara ni Maxwell ang pinto sa likuran niya. Halatang naninigas ang kanyang mga balikat. Ama, isang pagkakamali ang pakikipagkasundong iyon. Hindi ko maaaring. Hindi mo maaaring ano? Malakas na hinampas ni Richard ang mesa. Kumikislap sa liwanag ang kanyang mamahaling cufflinks. Hindi mo maaaring isipin ang pangalan ng mga Escudero bago mo winasak ang pampublikong alyansa natin sa mga Gokongwe. Hindi mo maaaring isipin ang media, ang mga shareholder, at ang mga taong naghihintay lamang ng anumang senyales ng kahinaan upang tayo'y atakihin. Humigpit ang panga ni Maxwell habang pilit niyang sinasalubong ang titig ng kanyang ama. Pagsisinungalingan ko lamang si Cassandra kung itinuloy ko iyon. Ang mamuhay sa kasinungalingan upang mapasaya ang lipunan ay hindi katatagan. Iyon ay kahinaan. Huwag mo akong pangaralan tungkol sa katatagan. Galit na sigaw ni Richard habang biglang tumatayo. Lalo nitong ipinakita ang kanyang nakakatakot na presensya. Matayog ang kanyang tindig sa likod ng mesa at ang galit sa kanyang mga mata ay kasintalim ng bakal. May tungkulin ka, Maxwell. Ang isang Escudero ay hindi tumatalikod sa kanyang pananagutan. Kumuyom ang mga kamao ni Maxwell sa kanyang tagiliran. Ngunit nanatiling kalmado ang kanyang tinig. Hindi ako tumalikod. Saglit siyang huminto bago ipinagpatuloy ang bawat salitang puno ng paninindigan. Gumawa ako ng isang pasya. At hindi ako hihingi ng paumanhin dahil tumanggi akong pakasalan ang isang babaeng hindi ko mahal. Matamang pinagmasdan ni Richard ang kanyang anak sa loob ng ilang mabigat na sandali. Mabigat ang kanyang paghinga at matigas ang pagkakakuyom ng kanyang panga. Pagkaraan ay marahan siyang huminga ng malalim at mabagal, tila pilit na pinipigil ang sarili. Kung gayon, malamig niyang saad, kung hindi mo kayang sumunod sa inaasahan ng pamilya, mabuti pang maging kapaki-pakinabang ka sa ibang paraan. Napakunot noo si Maxwell. Ano ang ibig mong sabihin? Aalis ka ng Maynila, malamig na tugon ni Richard. Epektibo ito kaagad. May isang sangay ng Escudero sa Sydney na matagal nang napabayaan. Kailangan ito ng mahigpit na pamamahala. Doon ka pupunta. Malayo sa mga mata ng publiko. Malayo sa kaguluhang ikaw mismo ang lumikha. Kumibot ang isang ugat sa sentido ni Maxwell. Ipinapadala mo ba ako roon para itago? Ipinapadala kita roon upang maisalba kung ano pa ang natitira sa reputasyon ng ating pamilya.
Tawagin mo man itong pagpapatapon kung nais mo, sagot ni Richard habang muling umuupo sa kanyang upuan na tila pinal na ang pasya. Ngunit kung mananatili ka rito, hihilahin mo kaming lahat pababa kasama mo. Nabalot ng katahimikan ang silid. Tanging ang marahang pagtiktak ng matandang orasan sa sulok ang maririnig. Sumikip ang dibdib ni Maxwell, ngunit hindi niya ibinigay sa kanyang ama ang kasiyahang makipagtalo pa. Bahagya lamang siyang tumango, saka tumalikod at naglakad palabas ng silid. Mula sa kanyang likuran ay sumunod ang malamig at matalim na tinig ni Richard. Tandaan mo, Maxwell. Maaaring nais mong mamuhay para sa sarili mo, ngunit isinilang kang isang eskodero. Huwag mong kalilimutan iyon. Umalingaw ang mga yabag ni Maxwell sa mahabang pasilyong marmol, ngunit magulo pa rin ang kanyang isipan. Patuloy na umaalingaw sa kanyang tainga ang mga salita ng kanyang ama. Matalim, mabagsik at walang bahid ng awa. Marahil ay tama si Richard. Marahil ang paglayo ang tanging sagot sa ngayon. Kapag nalaman ng media ang tungkol sa naudlot na kasal, tiyak na maghahanap sila ng masisisi. Ganoon naman palagi ang nangyayari. At kapag nagsimula silang maghukay ng impormasyon, mariing nagtiim ang panga ni Maxwell. Binalaan na siya ni Bert. Si Bert lamang ang nakaalam ng buong katotohanan. Na walang kinalaman si Amara sa naging desisyon. Ngunit maniniwala kaya ang mundo roon? O dudurugin nila ang kanyang pangalan sa mga chismis at paratang dahil lamang sa pagiging malapit nito sa kanya? Hindi niya maaaring hayaang mangyari iyon. Ang isipin pa lamang na makalagkad ang pangalan ni Amara sa mga balita, usisain ang kanyang buhay, at lasunin ng walang katapusang mga bulong-bulungan ay sapat ng magpasikip sa kanyang dibdib. Hindi. Ang pagpapatapong ito ay hindi lamang parusa. Isa rin itong paraan ng pagprotekta. Para kay Amara. Para sa kanilang dalawa. Humugot ng malalim na hininga si Maxwell at pinatatag ang kanyang loob. Mas mabuti na ito, tahimik niyang sabi sa sarili. Mas mabuti nang ako ang magdala ng lahat ng sisi, kaysa hayaan silang saktan siya. Sa susunod na kabanata, haharap si Maxwell sa mas mabigat na desisyon habang naghahanda siyang umalis patungong Sydney, ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang maaaring tuluyang magbago sa kanyang mga plano at ilapit siyang muli kay Amara. Samantala, habang unti-unting nilalamon ng selos at desperasyon si Cassandra, magsisimula siyang gumawa ng hakbang na maaaring magdulot ng mas malaking kaguluhan sa buhay nilang lahat. Kaya abangan natin,